Senator Kiko, sir, magandang umaga po sa inyo, Senator. Morning, magandang umaga sa iyo at sa ating mga nakikinig at nanonood. Good morning, magandang Ayan. umaga. Akala ko si Secretary Dinky Suliman na ang kausap ko. Ikaw pala yan. Ayan. Ay, Pumuputi na ang buhok sa mabuti na. sakit ng ulo. Konting jobos lang yan, Senator, sir. Anyway, Senator Kiko, ayan, bago natin pag-usapan yung mga pinag-uusapan sa Blue Ribbon, abay, na-focus yung attention sa Commission on Audit. Ayan, abay, totoo bang gusto nyong ma-impeach itong si Commission on Audit Commissioner Mario Lipana? Ayan, dahil ang kanya misis ay contractor din pala at marami na ako ang proyekto rin. Well, yung chairmanship kasi ng Committee on Justice, ako rin ang chairman. Opo. Yan tinatalakay ang mga impeachable officials, no? Issues on impeachment. Kaya na minabuti nating alamin, no? Dahil nga base dun sa salaysay ni Engineer Alcantara, ay 3 beses kinontak siya at binisita pa ni COA Commissioner Lipana para humingi ng listahan ng kanilang mga proyekto. At on record din na ang asawa niya ay isang kontraktor at ang ating balita ay si Commissioner Lipana ay taga Bulacan. Kaya dito pa marami ng red flag na kung tawagin. Ang Commission on Audit, yan ang sabi mo nga, ano ba ito? Komisyon o audit? Ibig sabihin, pag hindi ka nagbigay, ganun ba yun? Pag hindi ka nagbigay ng komisyon, i-audit ka. Ayan, Pag may komisyon, wala nang audit. Yun ang conflict of interest. Lalo na't misis niya ang kontraktor. Wow. So paano ito? Masama ang naging gawa ng DPWH. Hindi, paano i-audit? Involved dun ang di umano, di ba? I mean, assuming merong ghost project o substandard at involved yung misis niya, hindi kaya gamitin niya yung posisyon niya para nga hindi na mabantayan at hindi na ma-audit itong mga proyektong to. These are valid questions na kinakailangang magpaliwanag si Commissioner Lipana. Bale, ilang projects po ang nakuha na ni Mrs. Lipana, Senator Kiko, sir, batay dun sa sinabi ni Bryce Hernandez? Well, at least dun sa lumalabas na pondo, ngayon kailangan i-ugnay dun sa contractor. Pero ang lumalabas na pondo na na-insert base dun sa salaysay ni Alcantara, Engineer Alcantara, 500 million 2022, 500 million 2023, 2024, and then 400 million. Ibig sabihin, 1.4 billion insertion ang inuugnay kay Commissioner Lipana. Wow, bata pareho yung unang dalawa. 500, baka ito tapal yan. Hindi kaya ghost project ito, Senator Kiko. Ito yung sinasabi ng Presidente na guni-guni. Yan. Yun ang tsaka nasa Bulacan, di ba? Ayan, yan tama po. Controversial na Bulacan. Isa pa pala, ang hiling natin sa Commission on Audit, sa lahat ng lugar na may controversial na flood control projects, kinakailangan ma-audit yung mga auditor. Dahil bago yan. Auditor, i-audit. auditor nila, i-audit nila. Dahil kung yung commissioner mismo nasasangkot, hindi kaya dito sa mga controversial na nakalampas lumampas ng 2023, lumampas ng 2024, kung hindi pa na isiwalat at na-expose, hindi ba? Doon ngayon, kailangan magpaliwanag itong mga auditor ng mga rehiyon at mga distrito na mayroong flood control controversy. Di ba? Nabanggit din yung Mindoro. Ayan. Nabanggit din ang ilang pang mga lugar. No? So dapat busisiin. Tarlac, meron din. Pampanga, meron din. Ayan. So, Senator, sir, ipapatawag niyo po ba sa Blue Ribbon Committee si Commissioner Mario Lipana?
dapat kasama yan, ano, dahil kailangan niyang magpaliwanag base sa salaysay. Again, we are looking, wala tayong ano rito, no, ano ang sinasabi ng ebidensya base sa mga salaysay, at kung yung ebidensya ba ay matibay-tibay, dahil meron ding mga ebidensyang gawa-gawa. Kaya kailangan natin busisiin to ng husto. May ebidensyang half truth, ika nga, hindi whole truth. Kaya kinakailangan natin busisiin din ng husto. Ayan, ngayong hearing ulit ng Blue Ribbon Committee, Senator Kiko, ayan, abay, inaasa nga ba? Ayan, confirm na po ba na talagang haharap ang controversial na dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo, sir? Yes, yan ang on record, sinabi po ni chairman ng committee na si Senator Ping Lacson na pumayag na humarap today si Yusek Bernardo. At ang balita natin, magsasalita na rin daw. Wow. Ngayon, kung ano ang sasabihin niya, base dun sa salaysay din ni Engineer Alcantara, yan ang abangan natin. Kinakailangan din maging masinop. We have to weigh his testimony carefully dahil base sa mga nakikita natin, lahat sila na involved. Minsan nagkakaroon ng, sabi ko nga, Photoshop. Hindi ba? May naidadagdag, may binabawas. Kumbaga sa dagdag bawas ng mga testimonya, hindi naman dapat ganun. Dapat hindi selective. Ayan, oo. Yes. Kasi merong iba inaakusahan na dinadagdagan. Yung iba naman sinasabi binabawasan. So sabi ko nga, kala ko sa eleksyon lang yung dagdag bawas, pati pala sa testimonya may dagdag bawas din. Dapat taong bayan at ang komite ay maging masinop para balangsin ng husto itong mga testimonya. Nung mga akusado kasi nga nagsinungaling na ng matagal eh. So kinakailangan maging mapagbantay tayo and mabantayan ng gusto na hindi mamimislead. Ang gusto natin, walang cover-up. Ang gusto natin, katotohanan. At yun din, hindi papayag ang taong bayan sa cover-up. Hindi papayag ang taong bayan na nililihis ang katotohanan. Ayan na, Senator Kiko, nabasa na ba yung isinabit niyang naunang affidavit na mukhang merong payatang supplemental? Magdadagdag pa ng panibagong affidavit, Senator, sir? Posible. No? Posible. Pero ito ba kay Engineer Alcantara? Yung kay Yusek Bernardo, hindi ko pa nababasa. Yung kay Yusek Bernardo, ang ibig kong sabihin. Kasi ang sabi, nakapagsabi na rin kay Senator Ping, akala ko nabigyan na kayo ng kopya. Hindi pa. Baka kahapon lang siguro yun dahil mabilis ang mga pangyayari. Pero I'm sure ilalabas ito bukas. Bukas, ngayong araw na ito. Ayan. So we will await that. At ang nakalungkot dito, Senator Sir, ayan, kung merong ilang kongresista sa Kamara, abay sabi, kung may nadawit na sa Senado, mukhang madadagdagan pa, Senator Sir. Ayan, ang safe na lang daw yata yung mga bagong halal na senador. Sana nga. Dahil, alam niyo, pagka ganyan, sabi nga nila, ang unang biktima sa isang gera, yung katotohanan. Kaya, dapat talaga, we will really have to make sure na itong mga testimonyang ito ay nasasala ng maayos. Dahil, kumbaga, right now, pag inakusahan na ang senador, mukhang automatic, di ba? May kasalanan talaga yan. Hindi mo, iba-iba yung ano nila. So we will really have to be vigilant, no? Kasi, kumbaga, parang ang nangyayari rito, damay-damay na lahat. Di ba? Sama-sama na tayo sa impyerno. Parang nangyayari. So, yung nga. Kailangan maging, dapat sa katotohanan tayo, dapat walang cover-up. Ayan. Ito ba nga bang witness, protected witnesses na sina Hernandez, Alcantara at mag-asawang Diskaya, ibinalik ba sa Senate, sir, o sila ay nasa DOJ na? Kasi humiling yata sila kahapon na sa DOJ dahil parang kinakabahan na nga sila sa Senado dahil mukhang may mga mababanggit pang ibang senador. Well, tatalakayan natin yan. No? Siyempre, we need to ensure, no, na itong mga testigong ito ay
kasi merong contempt, no, nagsinungaling, no. So contempt of the Senate 'yan. But tulad ng nagawa sa ibang mga testigo, pwede namang makipag-usap, mag-ugnayan na lang, no, na pwedeng ilipat on the condition na they are still subjected to or subject to the custody of the Senate, lalo na yung mga in contempt. So, nagawa naman natin yan, di ba? Nilagay sa Pasay City Jail ang mga na-contempt, pero oras na kailangan ng Senado, pwede silang, ay dapat silang dalhin kung sino man ang merong physical custody. So, we can arrange for that. But I think diyan pag-uusapan sa Blue Ribbon Committee yan. Senator Kiko, kayo po ay isang abogado. Ayan, kung may madadawit ulit na ilang pang mga senador, ano po ang mangyayari sa kanila, Senator, sir? Well, kailangan maimbestigahan. Hindi pwedeng may sinasanto. Hindi papayag ang taong bayan na hindi busisiin to ng husto at may cover up. So, yun ang ating posisyon dito. Kung sino ang mayroong involvement at may matibay-tibay na ebidensya at hindi gawa-gawa yung ebidensya, di ba? Kailangan posisiin ng husto. Kailangan face the music, ika nga. Sabi ko nga noong nakaraang hearing at sa budget deliberation ng judiciary, sabi ko, kung mabilis ang paglilitis at mabilis ang parusa, hindi mangyayari ang ganitong klaseng karumal-dumal at kawalang hiyaan sa kaban ng bayan. Kaya ang punot dulo rin ng lahat ng investigasyon na ito, pati ang ICI, ay hudikatura pa rin. Ang tanong dito, aabutin ba ng taon na naman ang parusa? Aabutin ba ng dekada? Kasi may mga kaso, dekada na, hindi pa nare-resolba. Ito'y malaking hamon sa ating hudikatura na hindi na pwede itong dating gawi. Sa totoo lang, kung agad na naparusahan ang mga karapat-dapat na maparusa at hindi umaabot ng dekada, baka wala na. Hindi na mangyayari ang ganitong klaseng napakatindi. The worst, the biggest, the worst corruption scandal sa kasaysayan ng Pilipinas ito. Kaya dapat magising na rin ang hudikatura. Hindi na pwede yung dating gawi. Ayusin din nila ang proseso para mabilis ang paglilitis, mabilis ang parusa, at tiyak hindi yung nadadaan sa delay hanggang sa nababaon sa limot. Senator Kiko, sir, kung may mga dawit pang ilang senador, ito ba ay iimbestigahan ng Blue Ribbon Committee o ipapasa po ninyo sa ICI? Depende kung ano ang lumalabas na ebidensya, siyempre. Pero mulat sa pool, ang ating posisyon dyan independent investigative body. So kung ako ang tatanungin, mas mainam, no, na at some point i-turn over na sa ICI kung maraming mga senador ang sangkot. That is one. The other is inhibition. But again, ang inhibition na ito depende sa delikadesa, ika nga, at nasa senador yan kung nais siyang mag-inhibit o hindi. But again, babalikan ko, ang posisyon natin mula pa noon, we supported itong independent investigative entity para kwentas klaras. Kasi marami rin ang nagpupuna. Dapat sensitibo rin tayo sa pulso ng ating mga kababayan na yung biases dapat maiwasan. Dapat hindi ginagamit yung Senado bilang forum para depensahan ang mga sarili. So to be, sabi ko nga, sensitive to the public pulse, isang paraan talaga i-turn over na sa ICI. Ayan. Senator Kiko, nagpunta rin kayo sa Supreme Court. Anong pinanumpaan niyo sa Supreme Court kahapon? Pagiging membro ng Senate Electoral Tribunal. At nakipag-usap din ako dahil ako rin ang chairman ng Committee on Justice at Subcommittee on Finance para sa Judiciary Budget. So, nakipag-consulta rin ako kina Justice Leonen, Leonen, sa budget. Dahil nga,
Kinakailangan talaga, ang punot dulo nito, lahat ng corruption scandal at kaso ay ang hudikatura. Sila ngayon ang kinakailangang mag-step up, ika nga. At nabanggit ko ito sa kanya na kung hindi kumilos ng mabilis at agaran, ang sinasabi rin ng ating mga kababayan, wala namang nakukulong eh. Ang lalaki ng skandalo noon, wala namang napaparusahan. At ang agam-agam nila, kung ganun ang nangyayari sa nakaraan, baka ganun din ang mangyayari rito. Pagka ganun, revolusyon na siguro ang magiging resulta, hindi ba? Aaklas na ang taong bayan pag nakita nilang hindi rumiresponde ang sistema ng pamamahala at system of justice sa ating bansa. Kaya it is sabi nga, wake-up call para sa hudikatura na wag na nating hayaan na mangyari at tugunan itong obserbasyon ng ating mga kababayan na wala namang pinaparusahang malalaking tao. Puro maliliit lang ang pinaparusahan at hindi ito tama. So yun ang pinag-usapan din namin. And as a follow-through, meron kami mga proposal para sa Malacanang, para sa Kongreso at para sa Hudikatura na magkaroon ng separate na Advisory and Consultative Council kung saan nakaupo ang mga Supreme Court Justice, ang Finance Committee at Justice Committee ng House at Senate, at pati ang Executive Secretary, Secretary of Justice. Ano pag-uusapan dito? Yung rule of law, yung budget para mapabilis ang paglilitis at matiyak na may kapasidad ang hudikatura na matiyak itong mabilis na paglilitis at may dagdag na suporta sa kanilang budget. Senator Kiko, sir, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Magandang umaga. Salamat. Agyaman na ka po. And Diyos Tiagnina, thank you. Thank you very much. Diyos lagi na po, Senador Kiko Pangilinan, ang chairman ng Justice Committee ng Senado at chairman din ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Code.